Grabe na talaga mga tol, matindi at lumalala na yung sigalot dito sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Ayun dito mga tol, 31 na ang nasawi o namatay sa pag-atake ng Russia sa kabisera ng Ukraine. Sa capital ng Ukraine mga tol. Kabilang ang 2 anyos. Grabe, biruin mo mga tol. Walang kamuwang-muwang. Kasama sa nasawi yan, panibagong taas presyo ng petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo. Isa sa mga dahilan, ang patuloy na sigalot sa Ukraine kung saan mahigit 30 ang nasawi. Diba? Malayo man tayo doon sa nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Pero tignan mo kung ano nagiging epekto sa atin. Kasi yung pagtaas ng krudo, pagtaas ng mga langlangis, meron yan domino effect. Nagkakaroon yan ng epekto sa iba pang mga bilihin o mga pangunahing bilihin natin. Sa pagitan pa lang yan ng Ukraine at saka ng Russia mga tol. What if biglang matuloy? Wag naman po sana matuloy yung girian ng Estados Unidos at saka ng Russia. Na ngayon ay nag-aanuhan sila, nag-aambahan ngayon sila. Nag-aambahan sila ng nuclear pa. Nuclear pa talaga gusto mga tol. Ano kaya ang mangyayari sa ating daigdig o dito sa ating bansa? Well, panoorin natin itong report mula rito sa Saksi, sa GMA mga tol. Tayo ay manonood lang ng balita. Hindi ako ang magbabalita sa inyo, manonood lang tayo. At bibigyan natin to ng komentaryo at reaction video. Samahan ninyo ako mga kapatid, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga katol. Panibagong taas presyo sa petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo. At isa po sa mga dahilan, ang patuloy na sigalot sa Ukraine, kung saan mahigit 30 ang nasawi sa pag-atake ng Russia. Grabe kabisera ng Ukraine mga tol. Capital. Ano ba kabisera ng Pilipinas? Di ba Manila. Imagine mo mga tol, yun nung nangyari na yan nung ikalawang laban ng pandaigdigan. Si Bernadette Reyes. Isang araw pagkatapos ng drone at missile attacks ng Russia sa Ukraine, umakyat na sa 31 ang nasawi. Kabilang ang mga kabataang edad 17, 6 at 2 ayon sa mga otoridad. Kawawa yung 6 at 2, mga bata pa yun. Affected ako sa mga ganyang klaseng balita kasi meron akong baby. Meron akong 7 months old na baby. Tapos yung panganay ko naman nasa 9 years old. So affected ako pag nababalitaan ko yung mga ganitong mga bata na alam mo yun, walang kamuwang-muwang sa mundo, di nila alam kung anong nangyayari. Tapos yung mga leader ng mga bansa, tulad na lamang nito ng Russia, si Putin, ang Ukraine, si Zelensky. Zelensky gusto ng ceasefire Si Trump gusto rin ng ceasefire. Gusto nilang matigil na yung kapayapaan. Gusto matigil na at magkaroon ng kapayapaan. Pero si Putin parang ayaw niya mga tol Diba? Ayaw niya Yun ang problema So kawawa yung mga, alam mo yun, mga maliliit na walang kamuwang-muwang sa Ukraine. Ikinalismaya ito ni US President Donald Trump na nagbantang magpapataw ng sanctions laban sa Russia. Biruin mo, kahit na nagpataw na nagbanta si Trump, sinasabi niya pang 10 day to 12 days mga tol. Diba? Parang binabaliwala ng Russia yun Nakikipagbantaan pa sila kay Trump. Ang nagsasalita naman dyan, si Medvedev, yung dating Russian president. Pinapaalala niya kay Trump yung dead hand, which is yung nuclear system nila na automatic maglo-launch kapag na-wipe out yung kanilang mga leader. Yung command, yung Moscow command, yung mga general, yung presidente, pag lahat yun nawala, kahit nawala na yun, wala nang mag-uutos, wala nang magko-command. Kasi di ba normal yung mga nuclear, pinipindot yan ng leader, pinipindot ng presidente, yun ang magbibigay ng code. Hindi pwedeng presidente lang kailangan meron siyang 2 susi ata. Di ba napapanood natin niya sa mga movie? Kailangan pati yung general, isa rin yun sa pipindot. Pero dito mga tol, kung sakasakaling may ma-wipe out daw yun, mawala man yung command, automatic maglo-launch yun. So sa madaling salita, hindi tayo iiwanan ng choice. Hindi nyo kami pwedeng lipulin kasi pag nilipol nyo kami, hindi nyo kami matatalo. Talo tayong lahat. Yun ang gustong mangyari ng Russia, mga tol. Grabe, no? I think it's disgusting what they're doing. Yeah, we're going to put sanctions. I don't know if that has any effect, but we're going to do it. Si Triple H yun yun nasa gilid niya.
Tama nga ba ako? Si Triple H, yung wrestler? Papataw ng sanctions laban sa Russia. Russia? Oo nga, si Triple H nga to. Well, ano lang yan ha. Napansin ko lang naman pero walang kinalaman sa balita. Okay, tuloy natin. I think it's disgusting what they're doing. Yeah, we're going to put sanctions. I don't know if that has any effect, but we're going to do it. Nauna nang sinabi ni Trump na magpapatupad ang Amerika ng taripa at iba pang hakbang laban sa Russia kung hindi sila kikilos para itigil ang 3 taon ng digmaan sa Ukraine. Nagbanta rin siya ng sanctions sa mga bansang bumibili ng langis ng Russia. It is time to Nagbanta ng sanction sa mga bansang bumibili ng langis ng Russia. So sa madaling salita, gustong punteryahin din ni Trump yung pangunahin ding pinagkukuhanan ng Russia ng kanilang yaman. Kasi nagbebenta sila. Isa sila sa pinakamalaking exporter ng langis sa buong mundo, mga tol, no? So kapag bibili ka ng langis sa kanila, papatawan ka ng sanction ng Amerika. So ikaw, hindi ka nabibili sa Russia, sa iba ka nalang bibili. Ang Russia naman, mawawalan sila ng kita. So pag nawalan sila ng kita, mauubos pera nila dahil ginagastos nila yan sa gera. 'Di ba? So pwedeng mahinto. Ganun ang gusto sigurong mangyari ni Trump. Actually, kung titignan mo mga tol, hindi naman masama din yung ginagawa ni Trump eh. Kasi ang gusto niya nga, itigil na, tama na yung labanan na yan na 3 taon nang nangyayari. Pero dahil nga sa pag-awat niya, mukhang siya pa mapapasabak mismo. make a deal. President Trump has made clear this must be done by August 8th. Ang bantang sanctions ng Amerika sa Russia, gayon din ang mga sanksyon nito sa langis mula sa Iran, ang nakikitang dahilan ng Department of Energy kaya may panibagong taas presyo sa petrolyo na inaasam sa susunod na linggo. Yun nga lang ang bunga. Yun nga lang ang resulta. Nasa piso ang posibleng pagtaas sa kada litro ng diesel, piso at 50 sentimo sa kada litro ng gasolina at 80 sentimo sa kerosene. Bumalik yung concern na magkaroon ng supply disruption dahil sa sanction na inimpose ng United States sa Russia at saka Iranian oil. Nag-improve yung economic activity matapos yung trade deal ng United States at European Union. Kaya talaga sa panahon ngayon mga tol, ang hirap eh. Ang hirap ng kalagayan natin. Lalong-lalo na kung ikaw ay empleyado tapos minimum ang sahod mo. Ang hirap kahit sabihin nating wala ka namang sariling sasakyan. 'Di ba? Ang meron ka lang normal sa mga Pilipino, motorsiklo, 'di ba? O kaya naman nagko-commute ka lang, 'di ba? Apektado ka pa rin eh kasi syempre pag tumaas ang presyo ng langis, tataas ang presyo ng pamasahe. Ang laking kabawasan nun mga tol sa sinasahod mo. Biruin mo magkano pinapamasahe mo. Computein mo to computein mo magkano pamasahe mo araw-araw. 'Di ba? Sa loob ng 30 days o sa 15 days na lang muna kinsenas katapusan. Yung pamasahe mong 'yon, kaltas mo 'yun sa sahod mo. 'Di ba? Kasi hindi naman libre pamasahe, ikaw mismo gagastos nun para makapasok ka sa trabaho mo. Tas minimum, grabe no? Mawalan na naman ng kaunti yung kita. Magpapagabi na lang. Damihan na lang yung ikot para makabawi. Sa kabila na nakaabang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, nag-rollback naman ngayong araw ang presyo ng liquefied petroleum gas. 2 pesos and 50 centavos kada kilogram o katumbas na mahigit 27 pesos sa kada 11 kilogram na tangke. Malaking tulong yun. Pangdagdag na rin sa mga bilihin dito. Gaya ng mga sahog. Pero Pero alam nyo, ako, ang gamit kasi namin dito sa bahay, induction cooker, hindi naman siya hindi naman malaki ang impact sa kuryente. Try nyo mga tol, mag-induction na lang din kayo kaysa gumagamit kayo ng LPG. Kasi unang-una, pag induction ng gamit mo sa bahay, hindi mainit. Sa totoo lang at saka mas mataas, mas mabilis makaluto ng pagkain. Kasi yung pag gumagamit ka ng LPG, di ba, apoy yun. Hindi naman talaga lahat ng init na pupunta doon sa niluluto mo. Kalat yan buong bahay mo iinit Ang masama nun mga tol, yung kalagitnaan ng nagluluto ka tapos bigla ka mauubusan ng LPG. Tapos wala kang budget pambili. Naku po, problema yun. Pero kung naka-induction ka, hindi mo iisipin yun Di ba?
Rice cooker, lahat naman nata nagra-rice cooker na di ba? Tapos induction cooker lang mga tol, mabilis ka makakaluto, tipid pa sa kuryente yun. Hindi naman talaga ganun kagastos. Mas maganda, try nyo mga tol. Dati ayoko rin gumamit ng induction kasi iniisip ko malakas sa kuryente. Pero nung na-try na namin, hindi naman malakas sa kuryente. Iba yung induction at saka yung yung merong electric na lutuan yung umiinit talaga, yung nakita mo nagbabaga yung bakal. Hindi yun magastos sa kuryente yun. Yung induction talaga yung digital. Yun talaga mabilis siyang makaluto. Pag nagpapainit ako ng tubig doon, parang isang minuto lang kumukulo na yung tubig eh. Mabilis lang mga tol, tas hindi pa magastos sa kuryente. Saka hindi ka mamumblema, mauubusan ka ng LPG. Saka hindi ka apektado dito sa rollback o taas presyo ng mga liquefied petroleum gas o LPG. Kung ang LPG nagbawas presyo, problema naman para sa mga nagbabudget ang taas presyo sa gulay. Kung hindi doble, halos triple ang presyo ng ilang klase ng gulay sa Pasay Public Market. Kabilang dyan ang mga gulay Tagalog, pati Highland vegetables o kilala bilang gulay Bagyo. Mga 2 linggo na madam buhat nung bagyong Dante, tapos yung Emong. Kapekto talaga madam sa mga gulay. Sa monitoring ng Department of Agriculture, hanggang 200 pesos ang kada kilo ng ampalaya at talong. Tumaas naman ng 10 hanggang 40 pesos ang presyo ng Highland vegetables. Sabi ng DA, epekto ito ng pagbaba ng supply matapos masira sa mga nagdaang bagyo at habagat. Pinupuntahan na ng DA ang mga production area para alamin ang sitwasyon. Sa kabila niyan, hindi pa rin dapat labis-labis ang taas presyo ayon sa Agri-Department. They're making money out of during a time of emergency or calamity. Yun, pwede po natin silang going liable after due process or after investigation of Kasi marami rin kasi mapagsamantala Yan ang mahirap din verification. Para sa GMA Alright mga kapatid, ano ang inyong masasabi dito sa mga nangyayaring kaguluhan dito sa labas ng ating bansa sa pagitan ng Ukraine at ng Russia? Umaawat ang Amerika, umaawat si US President Donald Trump, pero mukhang pati siya mapapaaway na din dahil nga dito. Diba? Nag-deploy siya ng 2 nuclear submarine malapit dito sa Russia na wag naman po sanang mauwi doon nga sa talagang tension o banggaan na mismo. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.